Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. On diary entry number 1030. Oh my Jesus, give me wisdom. Give me a mind great and enlightened by your light. And this only, that I may know you better, O Lord. For the better I get to know you, the more I ardently will I love you, the sole object of my love. In you my soul drowns, in you my heart dissolves. I know not how to love partially, but only with the full strength of my soul and the total ardor of my heart. You yourself, O Lord, have enkindled this love of mine for you. In you my heart has drowned forever. O Jesus, O Jesus ko, bigyan mo ako ng karunungan, bigyan mo ako ng isang pag-iisip na dakila at naliwanagan ng iyong liwanag. At ito lamang, upang mas makilala kita, O Panginoon. Sapagkat kung mas makikilala kita, mas magiging masigasig ako na mahalin ka. Ikaw na tanging patunguhan ng aking pag-ibig. Sa iyo nalulunod ang kaluluwa ko, nalulusaw ang puso ko. Hindi ko alam kung paano magmahal ng bahagya, kundi sa buong lakas ng aking kaluluwa at sa buong sigasig ng aking puso. Ikaw mismo, O Panginoon, ang nagpaningas nitong pagmamahal ko sa iyo. Sa iyo, puso ko'y nalunod magpakailanman. Give me wisdom. Give me a mind great and enlightened by your light. Sapagkat sa tingin ni Faustina, kapag mas malaki o mas mauunawaan niya ang mga bagay-bagay at mas makikilala niya ang ating Panginoong Hesus, mas lalo niya itong mamahalin. Sa isang mag-asawa, ganun din naman, di po ba? O kahit na magkarelasyon pa lamang. Habang nakikilala natin ang ating minamahal, lalo natin siyang minamahal, lalo na kung nakikilala mo ang kanyang kabutihan. Pero kapag nakikita mo ang hindi magagandang ugali ng karelasyon mo o ng asawa mo, pinanghihinaan ka ng iyong pagmamahal. Tumatabang ang pagmamahal mo sa kanya. Nababawasan. Sapagkat ang nakikita mo ay ang mga bagay na hindi mabuti, no? Kahit naman sa ibang tao, di po ba? Kapag ang nakita natin ay ang mga bagay na hindi maganda sa kanya, nababawasan ang ating pagtingin sa taong yon o paghanga sa taong iyon. Subalit habang mas nakikilala nyo ito at nakikita nyo ang kanyang kabutihan, ang kabutihan sa kanyang puso, mas lalo nyo itong minamahal, hindi po ba? So, ganun din kay Faustina, sapagkat ang minamahal niya ay isang Diyos, no? Hindi naman siya isang nilalang na ordinaryo, no? Sa Jesus ito. Sapagkat mahirap magmahal ng isang, I do not know what the term na gagamitin, hindi naman kasi nga bagay, no? Ng isang hindi mo nakikita, hindi mo namamalayan. Yung bang nasa isip mo lang at nasa puso. Katulad ng ating Panginoon. Hindi naman natin siya nahawakan, hindi natin nakakausap. No? Faustina would be in a lot better situation because she is able to communicate with him. But for us ordinary people, hindi naman natin nahahawakan ng Panginoon ang nakikita. Kailangan tayo ang dumiskubre sa Kanya. Tayo ang maghanap sa Kanya. Tayo ang maglapit ng ating puso sa Kanya upang masigit natin siyang makilala. So, sa pamamagitan halimbawa ng diary ni Faustina, mas lalo nating nakikilala ang Panginoon. Kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, mas lalo nating nakikilala ang Diyos. Kapag tayo ay sumisimba, sapagkat nandoon yung buong debosyon, pati yung
readings, no? Palalim tayo ng pangunawa sa Panginoon, nakakalahok tayo sa konsekrasyon, yun yung pinakabanal na bahagi ng misa, at sa lahat ng ating mga ginagawa na may kaugnayan sa ating pananampalataya. Dito natin nakikilala ang Panginoon. So it is us, no? Tayo mismo ang kailangan gumawa ng paraan para makilala siya. Kailangan nating ilapit ang ating sarili sa Kanya. Otherwise, kung hindi, malululong lamang tayo sa pansamantalang kinang ng mundong ito. Malululong tayo sa ating pamilya lamang, malululong tayo sa ating relasyon, malululong tayo sa ating trabaho, sa mga bagay na pansamantala, no? Sa lahat ng comfort o kaginhawahan na binibigay sa mundong ibabaw. Sa masarap na pagkain, malambot na kama, sa ating sasakyan, sa lahat ng pleasures na ating nararanasan dito sa mundo. Kasi yun yung mas malapit sa ating pag-iisip at sa ating mga senses. Hindi mahirap damahin. Nakikita natin ang kaginhawahan agad-agad. Subalit sa bahagi ng ating Panginoong Yesus, kailangan mo ng espesyal na pandama upang madama siya. Kailangan mong gumawa ng paraan upang maunawaan siya. Na kumbaga, ang initiative ay nagmumula sa atin. Kapag kasi nga inilayo natin ang ating sarili sa Kanya, hindi natin siya makikilala at hindi natin siya matututuhang mahalin. Darating na lamang ang panahon na kailangan na nating talikdan ang buhay natin sa lupa, tsaka lamang natin siya masusumpungan, makikita at mauunawaan. Subalit, kakaunti na lang ang pagkakataon. No, marami tayong nasayang habang tayo nabubuhay sa mundo. Marami tayong nasayang ng mga oras at panahon na maaari sanang mas nakilala natin ang Panginoong Yesus. So ito ang isang challenge sa isang nilalang. Lalo na nilalang na masyado ng kapit sa mundo at hirap ng mainawaan ng ating Panginoong Yesus. Kung kaya napakadilim ng mundong ito para sa mga ordinaryong tao. Hindi nila makita ang liwanag, ang tunay na liwanag, sapagkat ang nakikita lamang nila ay ang liwanag galing sa artificial na ilaw. Hindi yan ang tunay na liwanag, sapagkat ang liwanag na yan, ang ilaw sa ating tahanan, ang ilaw na nakikita natin sa labas, yan ay mga pansamantala. Hindi niyan kayang liwanagan ang ating kaluluwa. Tanging ang liwanag lamang ng ating Panginoong Hesus ang makapagpapanatili sa liwanag na mayroon ng ating kaluluwa. Yun po yun, hindi yung ating mga binabayarang mga Meralco bills para sa ating ating mga ilaw. Those are temporary light. Subalit kung ang Panginoon ay hahayaan natin na bigyan tayo ng wisdom, karunungan, a great mind, an enlightened mind na naliwanagan lamang ng kanyang sariling liwanag ni Jesus. Ito ang magbibigay sa atin ng pagkakataon para masigit na makilala ang ating Panginoong Jesus. Pag-isipan natin, gaano na ba natin kakilala ang Panginoong Yesus? Mga kapatid, kahit na tayo araw-araw sumisimba, kulang pa rin yan. Katiting pa lang yan sa ating pagkaunawa sa ating Panginoon. Kailangan natin pumasok pa sa kailaliman at kaibuturan ng mga bagay upang mas atin siyang maunawaan at makilala. Hindi sasapat na tayo ay nagninilay tuwing umaga, 3 a.m. sa pamamagitan ng diary ni Faustina. Bagamat ito ay malaki ang naitutulong. So marami pa tayong kailangan gawin para masigit nating makilala ang ating Panginoon na hindi natin nakikita. Nawa sa araw-araw na ating ginagawa,
hindi lamang sa ating pananampalataya, kundi sa ating pagtulong sa kapwa. Nawa araw-araw nating makita at makilala ang ating Panginoong Hesus sa mga ordinaryong mga nilalang, ordinary creation, no? Sa mga damo, sa mga bulaklak, sa sanlibutan, at sa mga ordinaryong taong nakakasalamuhan natin araw-araw, hanggang sa pinakahamak na nilalang, pati sa ating mga kaaway. May we learn Jesus more so that we would be able to love Him more and offer ourselves to Jesus, our divine mercy.